Wasak-wasak na mga gusali, basag na mga bintana at mga gibang pader. Ito na lang ang natira sa headquarters ng isang government TV station matapos bombahin ng mga rebelde sa Damascus, Syria. Patay ang 3 mamahayag at 6 na security guard. Inaayos pa ng ating embahada doon kung paano maiuwi ang natitirang 1,300 OFW sa Syria. Sa Belgium, isang lalaki naman ang nag-ala Mission Impossible. Tignan nyo naman kung paano siya tumakbo sa gilid ng gusaling ito na may taas na mahigit 100 metro. At nagawa yan sa record-breaking na oras na 15.5 seconds lang. Ang mga aksyong balita, umpisa na! Partner, mga kapatid, simula. So whether or not sasagutin. Suspect sa tangkang pagpatay kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda noong Pebrero, eksklusibong nakausap ng News 5. Utang, punot dulo raw ng krimen. Dating NBI Director magtanggol gatdula, utak umano sa pananambang. Ilang negosyo sa Ilocos Norte na pilitang magsara dahil sa hagupit ni Bagyong Dindo. Baguio City pinangangambahang mag-landslide. Probinsya ng Cagayan, binayo ng malakas na hangin at ulan na dala ng Bagyong Dindo. Sitwasyon sa Cagayan, sisilipin natin live. Di pa man nakakaalis ang Bagyong Dindo, isa pang sama ng panahon ang namumuo sa may silangan ng bansa. Bilang ng mga Pinoy na nagsasabing mahirap sila, bahagyang bumaba ayon sa SWS survey. Baha sa ibang bansa, pampasaherong bus sa China, natrap sa baha, sanggol, nailigtas. Mahigit 200 residente sa Bangladesh stranded dahil sa 2 araw na pagbaha. Boxing champ Manny Pacquiao, may top 3 ang pinagpipilian na susunod na kakalabanin. Sino-sino kaya yun? Sa showbiz aksyon, Comedy King Dolphy nakapagsambit na raw ng I love you kay Sasha Padilla kahit walang boses. At American Idol runner-up Jessica Sanchez nagsimula ng mag-record ng kanyang album. Magandang gabi, Pilipinas. Sa araw po ng Huwebes sa 28 ng Hunyo 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Quosim. Partner, mga kapatid, halos 20 probinsya na ang may storm warning signal habang patuloy na tinatahak ng Bagyong Dindo ang Northern Luzon. Erwin, sa Cagayan kung saan signal number 2, ramdam na ramdam ang malakas na hangin at pagulan simula kaninang madaling araw. Kumustahin natin ang latest na sitwasyon doon live mula kay Ina Zara. Ina. Cheryl, wala na ngang ulan at normal na rin yung ihip ng hangin dito sa Santa Ana, Cagayan. Malayong malayo yan doon sa naranasan nating bagsik ng Bagyong Dindo dito kanina. Mabigat na buhos ng ulan na sinabayan ng malakas na hampas ng hangin. Pati ang dagat, nagngangalit din. Mag-aalas 5 ng umaga kanina naramdaman ang unang bugso ng hagupit ng Bagyong Dindo. Sa sentro ng bayan ng Santa Ana, ilang pamilya sa baybaying dagat ang naabutan ko pang naghahanda ng lumikas. Bakit hinintay niyo pang mag-umaga bago kayo lumikas? Hindi naman alam namin na lalakas tong bagyo. Ang mga ayaw umalis, kinalaban ang hangin at nagpaulan para malagyan ng pabigat ang kanilang mga bubungan. Alas 10 ng umaga bahagyang humina ang ulan at hangin. Sinamantala na ito ng ilan para itali ang kanilang mga bahay. Kasi pag hindi ko itinali yan, baka iangat na yung bubong. Wala naman akong inaasahan na tutulong sa akin. Ang mga lalaki naman, nagtulong-tulong para ilipat sa ligtas na lugar ang kanilang mga lambat. Kapag umapaw ang ilog sa barangay Kasambalangan, delikado na raw ang kanilang mga bangka. Baka mawawala wala kaming hanap buhay. Alas 12 ng tanghali, ito na ang eksena. Ito na nga raw yung oras na critical para dito sa bayan ng Santa Ana. Yan yung oras na pinakamalapit yung mata o yung sentro ng bagyo sa kanilang bayan. Pagdating ng hapon, nakabalandra na ang bakas ng bagyo. Mula sa bahay na nabaklasan ng bubong, eskwelahang binaha at simpleng tarpaulin
na tinangay ng hangin. Erwin, Cheryl, kahit naman naging masungit ang panahon dito ay kinumpirma sa atin ni Santa Ana Mayor Darwin Tobias na walang naiulat na nasawi o nasaktan sa pananalasa ng bagyong Dindo dito kanina. Pero patuloy na pinapaalalahanan yung mga residente dito na manatiling handa, lalo tayo nga sa Pag-asa ay posibleng ulanin pa rin ang Cagayan Valley kapag ka naglandfall na sa extreme northern Luzon yung bagyong Dindo mamayang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Ina Zara, live mula sa Santa Ana, Cagayan. Samantala, hindi rin nakaligtas ang bagsik o sa bagsik ng bagyong Dindo ang ilang pang lugar sa norte. Sa Ilocos, umabot hanggang binti ang baha, habang sa Baguio City naman, nagbagsakan ang mga bato sa Cannon Road. Franz Noguera, ikwento mo. Magdamag ang ulan sa ilang bahagi ng Laoag City sa Ilocos Norte. Sa lakas ng ulan, di na umubra ang mga payong. Kinaumagahan, baha ang gumising sa ilang residente. Sa commercial area sa Rizal Street, hanggang binti ang taas ng tubig. Ang ilang establishmento napilitang magsara ng maaga dahil sa baha. Ang glass and aluminum supply na ito, abala sa paglilimas ng tubig. Hindi naman namin inaasahan na ganito kalakas yung paparating na ulan. Naranasan namin noon nakarang bagyo pero hindi ganito kalakas. At saka hindi binaha ng ganito. Sa Candon, Ilocos Sur naman, kapansin-pansin ang malalakas na alon sa dagat, dahilan para ipagbawal na ang pagpalaot ng mga mangingisda. Ang mga residente sa tabing dagat, dali-daling naglagay ng sandbags para di abutin ng baha ang kanilang mga bahay. Nakasako na rin ang kanilang mga gamit sakaling kailanganing lumikas. Oo sir, kaya kami nagtambak na diet yan kasi nung nag-aluyo ba sa Tagalog, naman pa yung tubig dito na naman, kaya hindi kami kay kapitan ng mga sako. Bantay sarado na ang PDRRMC sa 11 lugar sa probinsya na madalas bahain, pati ang 5 bulubunduking bayan na delikado naman sa landslide. Lalo na malakas yung mga current kasi malalaki ang mga rivers namin dito. So yung mga bahay naman na nasa paggitnaan ng river at saka dagat, yun ang mga minomonitor natin. Sarado na sa mga sasakyan ang detour road sa Barangay Abaca sa Banggi na nagdudugtong sa Ilocos Norte at Cagayan dahil sa taas ng tubig. Sa Baguio, nagbagsakan ang mga bato sa isang bahagi ng Cannon Road. Nadadaanan pa naman ito, pero nangangamba ang ilang residente sa posibleng mas malaking epekto ng bagyong Dindo. Natatakot din pag ganitong tag-ulan. Bakit po? Pag bumawagyo. Kasi yan umaapaw yung tubig dyan, yung putik dyan dito sa may kalsada pag nabaraduan yung imbornal dyan. Franz Noguera, News 5. Ilang kalsada at tulay naman ang hindi na madaanan dahil sa baha. Sa report ng NDRRMC, kaninang alas 4 ng hapon, sarado na ang Baguio-Bontoc Road, Kabayan-Bagya sa Abayan Road, Sabangan Bridge, Baguio-Bontoc Road, Sabangan Section. Sa Region 1, imposible nang madaanan ang Narvacan-Sulbec Road, San Emilio-Quirino Road, Ilocos Sur, Buagao Bridge at Gasgas Bridge. Inaabisuhan din ang mga taga-Region 2, hindi na po madaanan ang Magapit Suspension Bridge sa Lalo, Cagayan. Tatlo ang pinagpipilian ni 8th Division Champion Manny Pacquiao na magiging kalaban sa November 10. Pinag-iisipan ni Pacman ang rematch kay WBO welterweight champ Timothy Bradley na tumalo kay Pacman sa kontrobersyal na split decision nito lamang Hunyo. Ang fourth bout laban kay 4th Division champ Juan Manuel Marquez at ang rematch laban kay dating super welterweight champ Miguel Cotto. Malabo pa raw ang super fight nila ni Floyd Mayweather Jr. ngayong taon dahil nakakulong pa naman si Pretty Boy. Eksaktong isang buwan bago ang London Olympics, formal na ipinakitang Olympic ring sa Tower Bridge sa London. Dinagdagan pa yan ng light show. Mahigit 10,000 atleta ang sasabak sa Olympics na magsisimula sa July 27. 11 atleta naman ipapadala ng Pilipinas. Mapapanood ang Olympics dito sa TV5, sa Active sa IBC 13, Action TV at Hyper Channel sa Signal. Susunod sa aksyon, di pa man nakakalabas ng bansa ang bagyong Dindo. Isa pang sama ng panahon, posible raw mamerwisyo sa linggo. Sa aksyon exclusive, isa sa mga suspect sa
tangkang pagpatay kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda noong Pebrero, nagsalita na sa News 5. Utang, punot dulo raw ng naturang krimen. Sa showbiz aksyon, Comedy King Dolphy nakakapag I love you na raw kay Jaja Padilla kahit critical pa rin. At Jessica Sanchez nagsimula na ng recording para sa kanyang unang album.